tignan natin ng mabuti kung ano yung dapat natin gawin dito. Hope ya, welcome sa isa na namang episode ng Bud TV. And for today, samahan niyo ako magkalikot. Ito ang ating, I think, I'm not quite sure, pero this video will fall on our Hump Day Wednesday videos. Medyo ilang araw ko na rin pinag-iisipan to, itong content natin ngayon. And naisip ko na ano yung possibility kung meron akong baguhin sa aking steering wheel. So, samahan nyo ako in this week's episode ng ating Hump Day Wednesday videos. I-check natin kung ano yung gagawin ko at posible ba siya, magiging maganda ba siya. But before we proceed, don't forget to give this video a thumbs up. Comment down below for any questions, comments, or suggestions. At huwag niyong kakalimutan to subscribe to Bud TV if you haven't subscribed to the channel yet. And be sure to click the bell icon to get notified on our future videos para updated kayo sa mga uploads natin dito sa ating channel. So maraming salamat sa inyo and let's go on with this video. Marami namang gumagawa nito pero marami rin akong inisip na gawin before ko siya pag-isipang kalikutin today dahil gusto ko matanggal itong outer ring ng ating Momo tuner. As you can see, ito siya. Marami naman nagagandahan dito pero gusto ko kasing anong tawag dito, gusto ko kasi siyang matanggal and see kung anong magiging itsura. So, ito yung gusto kong mangyari sa kanya. Papakita, I'm gonna flash it on the screen and gonna show it to you kung ano yung itsura ng walang circle. So, yan. Now, tingnan natin kung possible ba nga for him na matanggal ito kasi I'm not quite sure kung tama dahil pag tinanggal natin ito, pwede kasing ito maging loose yung horn button. So, we will find a way to do it. Samahan nyo ako, baklasin muna natin and let's see what happens. Tingnan natin kung ano yung in-store sa atin ngayon when we remove this and ano yung mga kailangan natin gawin para natin magawa yung gusto nating mangyari dito sa ating Momo tuner steering wheel. Okay? Siguro mas magandang gawin at magandang i-examine itong manubela natin kung ano yung dapat natin gawin dito is when I remove it. Kasi as you all know, naka ano kasi ito tawag dito. Wait, madilim eh. Tingnan natin, buksan yung ilaw. Ayan. As you all know, naka quick release kasi ito. So, naka short hub siya. Ayan, naka short hub siya. Tapos naka quick release siya na adapter. So, tanggalin natin para tignan natin ng mabuti kung ano yung dapat natin gawin dito. Okay, so ito na yung ating steering wheel. Natanggal ko na siya sa ating quick release. Ito yung short hub na sinasabi ko. Tapos ito yung adapter. So pareho siyang naka quick release and naka short hub. So pinartner ko na siya na NRG para maganda tignan, 'di ba? Ayan. So, anyway, subukan natin baklasin to. Itong steering wheel natin, yung dito sa horn button, and see kung ano yung pwede nating magawa para matanggal itong outer ring na ito. Gusto ko kasi siyang matanggal and feeling ko kasi mas maganda yung itsura pagka wala. Tapos, siguro in the future, pag nakahanap ako ng yung tawag dito, nakalimutan ko, titanium bolts ba yon, yung medyo bluish, baka palitan ko yung aking mga bolts dito. So let's see muna kung uubra siya para malaman natin kung okay.
So meron tayong Allen wrench dito. Kailangan lang natin siyang luwagan sa isa. Always remember, righty-tighty, lefty-loosey. Makakatulong sa inyo yon. So ito, pakaliwa dapat. Dahan-dahan lang para maiwasan na na magkaroon ng sugat or galos yung mga steering wheels niyo. So gawin nyo pa-star para ang pagtanggal, para hindi magkaroon ng tension yung manubela, para pantay-pantay yung pagluwag niya. Okay, so andito na tayo ngayon. Nag-change venue ako kasi umulan, and I hope naririnig nyo naman ng mabuti yung boses ko dahil sa patak. So natanggal na natin siya, and natanggal ko na rin yung ating bolts dito sa ating ring. So explain ko lang sa inyo kung ano yung balak kong gawin dito. So inisip ko kasi na it would look better kung tatanggalin ko yung outside ring na ito sa ating Momo Tuner. Kasi ang Momo Tuner kasi ito yung design niya, meron siyang outer ring, diba? So to make it look simple and clean, pagka nakita nyo, bala ko siyang tanggalin, which other owners ng Momo Tuner usually does. So gusto ko na ganun din yung kalalabasan nitong ating Momo Tuner. So I have researched, and tinignan ko rin kung ano yung mga possibilities, kung meron ba akong kulang or wala. At after making kalikot-kalikot dito sa ating busina, na-realize ko na wala naman palang kailangan. So ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. So tatanggalin natin ito para at least meron kayong idea if meron kayong Momo Tuner. And I think all of you siguro alam nyo na to eh. Ngayon ko lang kasi talaga kinalikot to. Simula nung kinabit ko yung manubela, I just kept it that way, and hindi ko talaga pinag-isipan kung ano yung gagawin ko sa kanya, diba? So ayun nga, natanggal ko na siya, yung outer ring. So yan ang makikita nyo. Yan. Lalabas yung horn button dito. And then, syempre, tinanggal mo yung bolts. Tanggal na rin yung quick release. If nakikita nyo, ayan. Ayan, tanggal na rin siya. So automatic na yon. Ngayon, before I film this video, itong video na to, tinanggal ko na yung clip, yung harness dun sa horn button, yung wiring niya. So ayan na siya. Okay? So, matatanggal na natin yung buong steering wheel. Yan na, tanggal na siya. And, ito yung ating quick release. Ayan. Ayan yung ating quick release. So, what I did was I checked on my parts dun sa busina, tsaka yung dun sa quick release kit natin. Meron pa siyang additional spacers, which is I think hindi ko naman kakailanganin. And meron siyang isa pang additional na aluminum na spacer, which I think is the one that we need para mailabas ko yung horn button without the ring. Ayan. So, tignan na natin kung paano nyo gagawin. If you guys want to do the same, pwede nyong sundan to. Pero of course, hindi ko lang sure kung merong tamang way on how to install it, pero this is how I did it. Mukhang okay naman siya, and well, I think tama naman kung ginagawa ko. Pero yeah, I'm pretty sure and confident na tama tong procedure natin. So, let's go ahead. Ito, kailangan yung ilagay dito sa loob ng ating quick release. Siguraduhin nyo lang na hindi tatamaan yung inner wirings nyo. Kung hindi, baka ma-disconnect yung wiring nya.
and mawala ng busina. So ito may space to yung spacer na to. When you insert this inside, kailangan yung i-press para pumasok siya sa loob. Ito yung magsisilbi na parang lever or wedge nung horn button para hindi siya gumalaw at ma-fix siya doon mismo sa ating steering wheel. So, ito na yun. Kakabit natin. Kailangan align siya dun sa logo nung mark tsaka dun sa botones nung ating quick release. Ayan. So yan, naipasok ko na. And then dahan-dahan natin siya na wait lang. Dahan-dahan natin siyang sinesentro ko lang para sigurado paglubog ko. So dahan-dahan natin siyang ipapasok. Ayan. I think ganyan yan. Let's see kung tama yung ginagawa natin. Ayan. Nakapasok na siya sa loob. And then the next thing that you would need to do is ipasok ito at i-align yung mga bolt holes sa ating steering wheel para siguradong papasok siya. Okay, so ayan na. Aligned na siya. Okay. Aligned na siya. Ayan. And then the next thing that you would need to do is reattach the horn button. And then slowly and gently press it down. Okay. Kailangan nakasentro, guys, para maikabit nyo pabalik yung ating bolt. Push it down further. Ayan. Siguraduhin nyo naka-wedge yung busina, ha. And then saka nyo ipasok yung inyong yung Allen bolts. Okay, so eto na. Punas-punasan na lang muna natin yung yung grain niya, yung finish niya para before natin ikabit malinis na. Yan na. Balik na natin dun sa ating EG. Okay guys, andito na tayo ulit sa ating EG. Dala na natin yung ating pinag-eksperimentuhan na tanggalin na ating Momo steering wheel. Now, ayun nga, sabi ko nga sa inyo kanina bago nyo sikipan yung mga bolts nyo, siguraduhin nyo na konektado ng mabuti yung harness dun sa busina para tumunog siya. Kasi pagka natanggal siya, of course, hindi siya tutunog. Ngayon, ako, pretty confident lang din naman ako na tutunog siya. So, ikakabit ko na muna siya para, ayun na, matapos na. And then, saka natin testingin kung siya ay bubusina. Ayan na, yan ang itsura niya ngayon. So, testingin natin kung bubusina to. Ayos. Okay. Pwede na. Ayan, I'm happy. Naging maganda yung kinalabasan ng ating DIY butingting ngayong Hump Day Wednesday na to. And gumagana na siya. Mas maganda ng tignan, di ba guys? What do you think?
put your comments on the comment section down below kung mas nagustuhan nyo to, yung ganyan. Kasi para sa akin, clean look. Walang masyadong maarte, walang masyadong borloloy. Pero comment down below kung mas gusto nyo yung merong bilog. Okay? So, I'm gonna give you a short b-roll sa itsura nito. And eto na, pakita ko sa inyo yung b-roll na maiksi. So dito natatapos yung ating episode for today. If you like the video, give it the thumbs up. Comment down below for any questions, comments, or suggestions. And wag niyong kakalimutan to subscribe to Bud TV if you haven't subscribed to the channel yet. Tsaka wag niyong kakalimutan to click the bell icon to get notified on our future videos. And para updated kayo sa mga videos natin dito sa channel. Okay, so sana nagustuhan nyo. Ako, nagustuhan ko yung kinalabas ng ating steering wheel butingting. And magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Thank you, stay safe, and God bless everybody. Ingat!